Panibagong tensyon na naman mga tol ang namuo dito sa West Philippine Sea matapos magpaputok ng flare ang China mga kapatid habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness ang PCG. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Ayon sa report mga kapatid mula rito sa PTV Philippines, nagpakawala ng flare ang China mula sa mga okupado nilang artificial island sa Kalayaan Island Group, kasabay ng pinaigting na presensya ng PCG. So ito'y panibagong panibagong tension na naman mga tol dito sa ating pinag-aagawang soberanya mga tol. Panoorin natin ang buong detalye tapos bigyan natin to ng reaksyon at komentaryo. Sa iba pang balita, ilang beses nagpaputok ng flare ang ilan sa artificial island ng China sa West Philippine Sea. Sa gitna ng Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard sakay ang PTV News at iba pang mamamahayag. Bumisita rin ngayong araw sa Pag-asa Island si Senador Erwin Tulfo na nanguna sa pagunita ng Araw ng Kagitingan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Etong China, panay-panawagan sila dito sa Middle East na huminahon, itigil ang labanan, daanin sa pag-uusap. Samantalang sila mismo mga tol, di ba? Ginagawa nila yung mga ganitong bagay na maaaring maging mitya na magkaroon ng panibagong kaguluhan. Biruin mo, napaka-hipokrito, di ba? So eto, habang nagsasagawa ng Domain Awareness Flight ang PCG dito sa Kalayaan Island Group mga tol, is ilang ulit daw mga tol nagpakawala o nagpaputok itong China ng mga flare mula naman dito sa kanila mga artificial island. Take note artificial island meaning yan ay talagang karagatan. Originally karagatan yan, tinayuan lang nila ng isla. So yan ay walang territorial waters, yan ay walang nautical miles exclusive economic zone kasi nga yan ay artificial island. 'Di ba? Hindi yan kinikilala ng international law as land talaga, no? Yan ay bahagi pa rin ng karagatan. Kaya nga illegal yan eh. Tanaw mula sa CESA Caravan ng Philippine Coast Guard ang mga pinakawalang flare mula sa okupadong artificial island ng China sa Subi o Samora Reef. Kasabay nito ay ang paulit-ulit na radio challenges na sinasagot ng mga piloto ng PCG para igiit ang karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa West Philippine Sea. Well, to be fair mga kapatid, malayo naman yung mga pinakawalan nilang flare at hindi naman ito'y tumarget dito sa mga eroplano. Hindi ko sasabihin dito sa vlog natin, hindi ko sasabihin sa reaction natin na China pinaputukan ng ang PCG. Hindi mga kapatid, hindi ko sasabihin 'yon kasi kitang-kita naman sa video na kumbaga pang-agaw attention lang yung ginawa nila at hindi naman talaga pinaputok malapit doon sa mga eroplano natin. Unlike doon sa ginagawa nila na magpapalipad sila dati ng fighter jets nila tapos magpapakawala ng flare yung fighter jets nila. Yun ang pinakadelikado kasi pwedeng pumasok yun sa mga propeller, 'di ba? Pwedeng makapinsala yun mga tol. Pwedeng magsapanganib ng ating mga kinauukulan mga tol. Pero dito sa video yung ipinakita, nakita naman natin mga tol, eto, medyo malayo naman. Alam ko ito yung mga flare nila. Ito, kung nakikita niyo mouse ko. Yan yung mga flare na pinakawalan nila. So medyo may kalayuan tayo dyan, no? Caravan ng Philippine Coast Guard ang mga pinakawalang flare mula sa okupadong artificial island ng China sa Subi o Samora Reef. Kasabay nito ay ang paulit-ulit na radio challenges na sinasagot ng mga piloto ng PCG para igiit ang karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, mga tol. Mawala na rin kasing katapusan itong na to. Hanggang ganito na lang talaga to, bangayan. Pero importante, wag naman tayo mauwi sa gera. Kita nyo naman kung anong nangyayari sa Middle East, di ba? Coast Guard Aircraft PCG-2081 and we are conducting routine maritime patrol. We will proceed to our destination. Over. Ilang beses din na nagpaputok ng flare mula sa isa pang Chinese-occupied feature na Mischief o Panganiban Reef. Nagtuloy-tuloy ito habang isinasagawa ng PCG ang Maritime Domain Awareness o MDA flight sa lugar. Although ang flare na pinalipad nila ngayon is significantly far from the aircraft, but the tendency is paano nga kung mas maabutin ito ang aircraft natin, then
definitely it's endangering the safety ng eroplano natin. So kahit na si Rear Admiral J. Tariela, sinasabi niyang malayo, no mga tol, malayo. Sabi niya ganun, paano kung malapit? Pero hindi naman malapit kaya huwag muna nating isipin yun. Malayo naman mga tol, no? Na-detect din ang pagbuntot ng isang Chinese aircraft. Mga gaano siya kalapit, sir, from our aircraft? Pinakamalapit, sir, is 5 miles, sir. Pero may ginawa 5 tayong miles. adjustment para kahit pa paano hindi makahabol or hindi makalapit po yung Chinese aircraft. Wala naman, sir. Kumaga, routine lang talaga, sir. Medyo may distansya ngayon ng ang China mga tol, hindi sila talaga lumalapit. 5 miles ang layo. Medyo may kalayuan din. Sa harap ng patuloy na presensya ng China sa West Philippine Sea, activated na ang itinatag na Coast Guard District Kalayaan Island Group. Nice. Ang headquarters ito ay sa Pag-asa Island na in-upgrade bilang isang pangunahing komandang PCG mula sa dating Coast Guard Station. Ito ay hindi isang simbolo lamang. Ito ay isang permanenteng hagbang upang mapakita natin na handa ang ating Coast Guard. Sa pagkakaroon ng isang Coast Guard District, inaasahan ang dagdag na deployment ng mga tauhan ng PCG para bantayan ang mga okupadong feature ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Tutugunan din ang pangailangan ng mga sibilyang Pilipino na nakatira dito sa Pag-asa Island. Their budget will increase, so it will be able to undertake better community assistance. We can send more people. As what I have mentioned, makakapagpadala kami dito ng teachers to assist the local government units, doctors, nurses, and dentists to assist the DOH. Lalong lalawak yung aming pagtutulungan dahil magdadagdag din po sila ng mga Coast Guard personnel. Isa namang senior officer ang mamumuno sa bagong Coast Guard District. Daragdagan din ang nakatalagang barko at eroplano sa Kalayaan Island Group. So it will mean more law enforcement operation, and we will ensure na ma-protect natin ang ating karagatan dito. Kasabay nito ay bumisita rin sa unang pagkakataon sa Pag-asa Island si Senador Erwin Tulfo. Bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee, tiniyak ni Tulfo ang pagsuporta para sa karagdagang development sa Pag-asa Island at iba pang maritime features sa West Philippine Sea. Iginiit din niyang hindi dapat isuko ang KIG. Nakakalungkot kasi there are people na let's just give this up. Pag hindi sa atin ito, it's really painful. Sa 2027, mag-allocate tayo ng pondo rito sa GAA. I will propose na ayusin ito, mga facilities. Pinangunahan naman ni Tulfo ang paggunita sa Araw ng Kagitingan sa Pag-asa Island at kinilala ang kontribusyon ng mga nagbabantay sa lugar. Mula sa Kalayaan Island Group. Okay, so good job para sa ating PCG mga tol. Kasi kahit na nagkakaroon ng krisis ngayon, kahit na nagkakaroon ng ibang eksena ngayon na umaagaw sa atensyon ng mga Pilipino, mga tol, ay hindi pa rin nila pinababayaan itong usapin dito sa ating soberanya. Kasi ano man ang mangyari mga tol, hindi talaga natin dapat isuko kung ano yung atin. Mga kapatid, no, hindi natin kailangan, no, hindi natin dapat kailanman ipamigay, 'di ba? So, mga kapatid, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo sa ibaba, no?